Kamusta mga kaibigan? Ako si #WalkWithLan at maligayang pagdating sa ating espesyal na episode ng #WalkWithLan channel. Ngayon, maglalakbay tayo sa puso ng Philippine politics, isang drama na puno ng intriga, power plays at plot twists na mas makulay pa kaysa sa pinakabagong teleserye. Pero seryoso mga kababayan ha, ang usapan natin ngayon ay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 2025 midterm elections? Sino ang boboto para sa kanyang acquittal at bakit parang laro ng chess ang politika natin pero puro knights at pawns ang gumagalaw? Sa susunod na ilang mga minuto, susuriin natin ang mga numero, ang mga senador at ang mga motibo sa likod ng trial na ito. Magbibigay rin tayo ng critical analysis, kwentong may puso at konting tawa para hindi tayo ma-overwhelmed ng politika. Kaya grab your popcorn, i-pause ang Netflix at samahan mo ako sa deep dive na ito at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-comment ang inyong opinion. Kung gusto nyong suportahan ang content natin, magpadala rin ng supers para salamat ng marami. No. Okay, una, balikan natin ang simula ng lahat. Noong 2022, si Sara Duterte at si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay magkasamang tumakbo sa ilalim ng unit team. Parang love story, di ba? Pero mga kaibigan, tulad ng maraming love story, nagkaroon ng breakout. Ouch! Ouch! Si Sara, na dating Secretary of Education, ay nag-resign noong 2024. At mula noon, naging parang telenovela ang relasyon nila ni Marcos. Noong February 2025, ang House of Representatives na puno ng mga kaalyado ni Marcos ay nagpasa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga aligasyon, misuse of public funds, graft and corruption, at hold your breath, pagbabanta raw na ipapatay si Marcos, ang First Lady at si House Speaker Martin Romualdez. Si Sara naman denied to the max. Sabi niya, political persecution daw ito. Pero mga kababayan, ang tanong, paano maglalaro ang bagong Senado sa trial na ito? Para makonvict si Sara, kailangan ng 2/3 majority sa Senado, 16 sa 24 na senador. Kung hindi acquitted siya at kung acquitted siya, buhay pa rin ang kanyang pangarap na maging presidente sa 2028. Pero kung convicted, goodbye VP, goodbye public office. Ngayon, ang 2025 midterm elections, ang game changer. Kalahati ng Senado, 12 po yan, 12 seats, ay napunan ng bagong senador. Sino sila at paano nila babaluktutin ang chessboard ng politika? Tara, alamin natin. Mga kaibigan, ang 2025 midterm elections ay parang isang political roller coaster. Base sa partial at unofficial results mula sa COMELEC, narito ang ating Magic 12, ang mga nanalong senador na bubuo sa 20th Congress. Bongo, 26.4 votes. Million yan, numero 1. Bamakino, 14 million votes, isang sorpresang comeback. Ronald Bato de la Rosa, 20.2 million, loyalista ni Duterte. Erwin Tulfo, Marcos Bet, broadcaster na senador. Panfilio Lacson, Marcos Camp, veteranong politiko. Rodante Marcoleta, Duterte alay, bagong senador. Tito Soto, Marcos Bet, showbiz royalty. Pia Cayetano, Marcos slate, pero may Duterte connection. Camille Villar, Marcos Bet, pero endorsed din ni Sara. Francis Pangilinan, liberal opposition, another comeback. Lito Lapid, Marcos slate, action star, turned senator. Amy Marcos, Marcos sister, pero Duterte endorse. Parang mixed playlist ito, no? May Duterte loyalists, Marcos allies, at mga independent na parang wildcard sa laro. Pero mga kababayan, ang tanong, sino sa kanila ang boboto para kay Sara at sino ang magpapakita ng loyalty kay Marcos? Base sa mga ulat, 4 na senador ang siguradong Team Duterte. Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta at surprise, Amy Marcos.
na nag-defect sa kanyang kapatid para suportahan ang Dutertes. Family drama, di ba? Family drama, anyone? Si Amy na nanalo sa ika-12 pwesto ay naglalaro ng dalawang kampo. Pero malinaw ang kanyang endorsement kay Sara. Pero teka, may mga wildcard din. Si Camille Villar halimbawa ay Marcos bet pero tinanggap din ang endorsement ni Sara. Si Pia Cayetano naman, kahit Marcos is late, ay kapatid ni Alan Cayetano na dating kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte. At si Jinggoy Estrada na incumbent senator ay nagpahiwatig na baka no ang boto niya sa impeachment. Ang gulo, di ba? Pero ito ang Philippine politics, parang chess, pero puro horse moves. Ngayon, magbilang tayo tulad ng mga estudyante sa math class, no? Para ma-acquit si Sara, kailangan niya ng hindi bababa sa 9 na boto mula sa 24 na senadors. Kaya para naman ma-convict, kailangan ng Marcos Camp ng 16 na boto. Let's break it down. Ito ang sure acquittal votes, Bongo at Bato de la Rosa, mga loyalista ni Rodrigo Roa Duterte. Sila pa ang magpapakumbinsi, no? Rodante Marcoleta, PDP laban, no? Independent sa gift party list representative, vocal na pro Sara. Amy Marcos, ate ni BBM na nagrebelde. Robin Padilla, incumbent senator, hayagang pro Sara. Mark Villar, incumbent sa kapatid ni Camille at kaalyado ng Duterte. No, Jinggoy Estrada, incumbent na nagpahiwatig ng no vote sa impeachment. 7 boto na agad yan, mga kaibigan. 2 na lang at ang kailangan ni Sara para ma-acquit. Pero teka, may mga senador na swing voters pa rin, Pia Cayetano at Alan Cayetano, magkapatid na may history ng pagiging pro-Duterte. Kung susunod si Pia sa kapatid niya, posibleng possible acquittal vote yan. Juan Miguel Zubiri, incumbent senator, wildcard, siya yung tipong depende sa hangin ang boto. Camille Villar, kung susundin niya ang asawa niyang si Mark, kapatid niya si Mark, baka pro Sara rin yan. Kung 3 sa mga ito ang bumoto kay Sara, tapos ng laban, acquitted na siya. Pero mga kababayan, ang Marcos Camp ay hindi naman natutulog sa pansitan. Sila rin ay may mga senador na siguradong pro-conviction, no? Tulad ni Risa Hontiveros, Coco Pimentel, wala na po yan, no? Talagang Erwin Tulfo, Panfilo Lacson, Tito Soto, Lito Lapid, Marcos loyalist yan, na malamang susuporta sa impeachment. Pero kahit may mga loyalista si Marcos, mukhang mahirap ang laban nila. Sa ngayon, base sa partial results, 6 lang ang siguradong Marcos aligned na nanalo sa 2025 elections. At kahit idagdag mo pa mga incumbent na pro-Marcos, kulang pa rin sa 16 na boto para makonvict si Sara. Si Zubiri, tipo ba? Ang dahilan na natanggal siya ay dahil sa mga Marcos. No, sa madaling salita, mga kaibigan, mas malakas ang loob ni Sara ngayon kaysa noong Pebrero. Pero tulad ng sinabi ni Sanchu, sa digmaan, ang laban ay hindi lang sa bilang, kundi sa diskarte. Ano kaya ang diskarte ng Marcos Camp at ang Dutertes? Mga kaibigan, ang impeachment trial ni Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa boto. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, ambisyon at pamilya. Isipin mo ito, 2 dynasties, ang Marcoses at ang Dutertes na dating magkaibigan, ngayon ay para magkaaway sa isang epic na laban. Parang Game of Thrones, pero sa Malacanang ha. Balikan natin ang kwento. Noong 2022, ang UNITEAM ay isang makapangyarihang alyansa. Pero pagkatapos ng eleksyon, nagkaroon ng cracks. Si Sara, ang gustong maging defense secretary, ay napunta sa DepEd. Si Marcos, na dating anti-ICC, ay biglang hinayaang maaresto. Si Rodrigo Duterte papuntang dahig at si Sara impeach ng House na kontrolado ng pinsan ni Marcos na si Martin Romualdez. No? Ang gulo, di ba? Pero mga kababayan, ang 2025 elections ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Sara. Ang pagkapanalo ng mga kaalyado niya, lalo na sa Davao, ay nagpapakita ng malakas pa rin ang Duterte brand. Si Rodrigo Roa Duterte, kahit nasa kulungan sa dahig, ay nanalo mayor ng Davao. Pero landslide pa rin. At si Sara, ang kanyang impeachment ay naging rallying cry para sa kanyang mga supporters.
ang aresto ng kanyang ama ay nagbigay ng sympathy votes sa mga kandidato niya. Pero mga kaibigan, ang Marcos camp ay hindi rin basta-basta. Si Marcos ay may control sa House at ang kanyang mga kaalyado sa Senado ay handang lumaban. Ang tanong, magkakaroon ba ng special session para mapabilis ang trial o maglalaro ng diskarte ang Dutertes para ma-delay ito? At teka, may chismis pa. Sabi ng ilang analyst, posible raw na magkaroon ng backroom deals. Alam mo na, Philippine politics, parang palengke, may tawaran. Pero seryoso, ang trial na ito ay magpapakita kung sino ang tunay na hari ng political chessboard. Kung makakuha si Sara ng siyam na boto, acquitted siya. Mananatili siyang vice president at mas malakas ang kanyang posisyon para sa 2028 presidential race. Ang Duterte dynasty ay babangon muli, parang phoenix sabo. Talagang pero magkakaroon ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng Marcoses at Dutertes. Kung makakuha ang Marcos camp ng 16 na boto, convicted si Sara. Matatanggal siya bilang vice president at barred forever sa public office. Ang Duterte dynasty magkakaroon ng malaking dagok, pero posible pa rin na maglungsad sila ng ibang kandidato sa 2028 tulad ng kapatid ni Sara na si Sebastian. Pero mga kaibigan, magkakaroon ito ng backlash lalo na sa Davao. Kung walang makakuha ng sapat na boto, posible na ma-delay ang trial o magkaroon ng political compromise. Parang boxing match na draw ang laban. Pero ito ang pinakamalabong senaryo dahil malaki ang stakes para sa parehong kampo. Sa huli mga kaibigan, ang impeachment trial na ito ay hindi lang tungkol kay Sara Duterte. Ito ay tungkol sa ating demokrasya, sa ating political dynasties at sa ating hinihintay bilang mga Pilipino. Gusto ba natin ng politikang puno ng vendetta? Gusto natin ng leader na tunay na maglilingkod? Iyan ang tanong na kailangan nating sagutin. Hindi lang sa 2025, kundi sa 2028 at higit pa. At yan mga kaibigan ang ating malalim na pagsusuri sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sana ay nag-enjoy kayo, natuto at medyo natawa rin. Pero bago tayo magpaalam, gusto ko kayong i-invite na maging bahagi ng ating community. I-hit ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang inyong opinion. Ano sa tingin ninyo? Acquitted ba si Sara o convicted? At sino ang susunod na maglalaro sa political chessboard? Kung gusto niyo suportahan ang aming content, magpadala ng supers. Kahit maliit, malaking tulong yan para makagawa tayo ng mas maraming ganitong content. At huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, at kahit sa tindera ng palengke. Ay, nako. Hanggang sa susunod na episode, mga kababayan, manatiling critical, manatiling mulat, at laging maging proud na Pilipino. Salamat at magkita-kita ulit tayo.